At ipagpapatuloy din po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa ulo ng tahanan, which of course we have come to learn. Ito po ay ibinigay bilang responsibilidad at tawag sa mga kalalakihan in the household. Which of course, kapag sinabi po in the Bible, yung salitang ulo, this signifies leadership. This signifies yung pagiging pastol. This signifies yung pagiging hari, propeta, at pare sa loob ng tahanan. Bagamat hindi lahat po ay tinawag po na maging propeta, hindi lahat ay tinawag po na maging hari, at hindi po lahat ay tinawag na maging pastol sa loob ng iglesia o maari sa pamahalaan, nevertheless, kapag pumasok po tayo sa paksa ng, we could say, the household, or kapag pinag-usapan po natin yung tawag sa loob po ng household in the context of marriage, kapag sinabi po ulo, again, it refers to a leader. Pero ang ating pag-aaralan po this evening is nakafocus po sa ulo bilang pare. The man of the household, hindi lang po siya pastor, hindi lang po siya shepherd, hindi lang po siya propeta, he is not just the leader, pero siya po ay pare. Okay? Or in English, he is the priest. At upang maunawaan po mga kapatid kung ano po ang magiging responsibilidad po ng isang lalaki sa loob po ng tahanan bilang priest, ang nagbibigay po sa atin ng napakagandang halimbawa of being a priest bago pa ho dumating yung tinatawag na Levitical priesthood in the book of Leviticus, meron na po tayo makikita isang lalaki in the book of Job by the name of Job na siya po ay nagbigay ng magandang halimbawa of being a priest. Kung babasahin po natin dito in Job chapter 1, beginning at verse 1. Job chapter 1, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay dito mula sa talatang 1 hanggang 5 of Job chapter 1. Sabi po dito sa wikang Tagalog, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Matuwid siya, walang kapintasan ang pamumuhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Verse 3. Ang mga pag-aari naman niya ay 7,000 na tupa, 3,000 kamelyo, 500 pares ng baka at 500 ang kanyang asnong babae. Marami ang kanyang alipin. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan ng Israel. Verse 4. Nakaugalian na ng mga anak niyang lalaki na halinhinang maghanda sa kanilang mga bahay at inaanyayahan niyan dumalo ang 3 nilang kapatid na babae. Verse 5. Tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya. Dahil naisip niya baka nagkasala ang mga ito at sinadyang magsalita na masama laban sa Diyos, ito ang palaging ginagawa ni Job. So dito ho natin makikita mga kapatid that buhod po sa buhay ni Job as blameless, buhay po ni Job bilang matuwid at makadiyos, siya rin po ay masasabi din po natin may kaya sa buhay. He is wealthy. Because in those days, ang basihan po ng pagiging mayaman ay hindi po limitado lamang sa currency ng finances, but rather how much cattle, how much oxen, sheep, and the like you own. Which in this case, lampas pa ho ng 20,000 ang mga hayop po niya that he owns. And therefore, this indicates siya po ay mayaman. Pero saan po natin makikita ho dito sa ating binasa that Job acted as a priest ng kanyang tahanan? Well, if you read again with me, in verse 5, tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. In English, when a period of feasting had run its course,
Job would make arrangements for them to be purified. Now, sa mga lumang salin ng Tagalog or lumang edisyon ng Biblia sa Tagalog, ang hindi nabanggit po dito ng ASND ay yung mga salitang consecrated or made arrangements for them to be purified. Which sa mga lumang salin po ng Tagalog, ang nakalagay po dito, pinapagbanal ni Job ang kanyang mga anak. Pinapagbanal ni Job ang kanyang mga anak, which in our English translation is the word consecrated. Minsan itong salitang consecrated sa Tagalog could be understood ibinukod para sa kabanalan. It was set apart for holiness. Minsan, pwede din po natin sabihin po that the word consecrated could also be synonymous sa salitang dedicated. Dedicated. I-dedicate ni Job ang kanyang tahanan para po sa kabanalan alang-alang sa Panginoon. So this shows us kung ano po ang role ni Job sa kanyang tahanan. He is not only a godly example, hindi lang po siya isang provider of the household, pero siya po ay isang pari ng kanyang tahanan. And the Bible says in verse 5, tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak, which in the English, consecration and sacrifice ang ginagawa po ni Job. Now, ang tanong po dito, bilang pare si Job, saan bandad po niya dinededicate ang kanyang tahanan? Most likely, kapag sinabi consecrated or dedicated, meron po silang object and direction kung saan po sila hinahandog. And in this instance, it's towards God. Nang ibig sabihin, bilang pare, idinededicate po ni Job ang kanyang tahanan para sa Diyos. Na kung natatandaan po natin, bilang mga ulo ng tahanan, we are leaders. And usually kapag sinabi leader tayo, saan natin nililid ang ating sambahayan? It is towards God. Si Abraham ay isang magandang halimbawa ng leadership. Sabi po ng Biblia, patungkol po kay Abraham, mismo sa bibig ni Yahweh, I have chosen Abraham and I know that he will lead his household after him to keep the ways of the Lord. So meron direksyon yung leadership ni Abraham. And yung ulo, which is referring to husbands and fathers, bilang mga leaders, hindi po natatapos doon. Tinatawag din po tayo ng Biblia bilang mga pastol ng ating tahanan. Nangangalaga. Meron po tayo pinoprotektahan. Pinapakain po natin ang ating tahanan hindi lang po sa isang physical na bagay, kundi most importantly, sa spiritual na bagay. Kaya nga masasabi po natin mga kapatid, ang responsibilidad po ng mga ulo ng kanilang mga tahanan ay isang espesyal na tawag. Pero hindi madali. It is special, it is a high calling, but it is not easy. Dahil titirahin tayo ng kaaway, titirahin po tayo ng temptation, na naisip po na ating mga laman na pabaksakin po tayo. Why? Kasi kapag ang puno ay pinataob na, sama-sama na rin po dito ang mga sanga. Nang ibig sabihin, in that metaphor, tayo po ay ginawang puno in that sense, at nakakabit po sa atin ang mga sanga which represents our family, our household. Kapag taob na ho ang puno, taob na rin ang mga sanga. In this case, we see kung bakit po napakahalaga that yung head of the household, he understands that ang kanyang tawag ay hindi lang po leader, hindi lang po pastol, kundi pare. Now, how do we know that yung salitang consecrated, dedicated, is in fact a reference to dedicating the family towards God? Kasi ito ang gawain talaga sa lumang tipan. Basahin po natin ang Exodus chapter 13. Exodus chapter 13. How do we know that this was in fact a practice in the Old Testament? Exodus chapter 13,
At simulan po natin ang basa dito po in verses 1 and 2. Exodus Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 2. Exodus chapter 13, verses 1 and 2. Sabi po dito, sinabi ng Panginoon kay Moises, italaga nyo sa akin ang lahat ng panganay na lalaking ng mga Israelita at ang panganay ng lahat ng hayop. Ulitin ko ho. Sinabi ng Panginoon kay Moises, italaga nyo sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita at ang panganay ng lahat ng hayop. Consecrate to me every firstborn male. Now, ang katanungan, kung magiging contextual po tayo, bakit kailangan i-dedicate po, or we could say, italaga ang mga panganay na lalaki sa Israel? Because we need to understand, bago po nagkaroon ng Exodus chapter 13, we need to understand kung ano po yung mga nangyayari in Exodus chapter 1 hanggang chapters 12. And this of course tells us that in chapter 12 ng Exodus, ano po naganap po doon? The Passover. At sino po yung unang binawian ng buhay ng Diyos sa mga hindi nagpahid ng dugo ng hayop sa kanilang mga pintuan? Yung mga firstborn. So in this case, madadamay ang mga firstborn because of disobedience. At dahil sa pagsunod ng mga magulang sa Panginoon, ang unang ide-dedicate dahil sumusunod sila kay Yahweh ay yung mga panganay. Now how do we know that was the case? Ibaba po natin ang basa in verse 14. Verse 14. Kapag tinanong bakit ganito, verse 14 says, sa hinaharap, kapag tinanong kayo ng anak ninyo kung bakit ninyo ito ginagawa, sabihin ninyo sa kanila, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, inilabas niya kami sa Egypto kung saan kami inalipin. Nang hindi pa kami pinapayagan ng Faraon na umalis, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Egypto, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kung bakit inihandog namin sa Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki ng aming mga hayop na tinutupos namin ang mga panganay naming lalaki. So kitang-kita ho natin dito ang rason kung bakit po idinededicate ang mga panganay sa Panginoon. So when we go back here in the book of Job, kitang-kita ho natin kung bakit po ginawa ni Job yung function ng pagiging pare, which means he dedicated ang kanyang buong tahanan sa Panginoon. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, for those who are about to get married and for those who are already married and have children, ang pag-dedicate po ng ating tahanan sa Panginoon is an everyday thing. Hindi lang po ito once in a lifetime lamang. This is every day hanggang tayo po ay bawian ng buhay o hanggat hindi pa ho bumabalik ang Panginoon. We are striving as priests na i-dedicate at ibukod para sa Panginoon ang ating tahanan bilang pasasalamat sa Kanya. Now, I want to repeat that again. In the Old Testament, bakit po itinalaga ang mga panganay? Dahil sila ay inilabas ng Diyos mula sa Egypto. Ito ang kanilang paraan ng pasasalamat sa Diyos. So bilang mga Kristiyano sa ilalim ng bagong tipan, bilang mga pare, kingdom priest to God, bilang pasasalamat po natin sa Panginoon, ano po ang gagawin natin? As a way of thanksgiving to God, we dedicate our household sa Panginoon. So kapag hindi natin i-dedicate ang ating tahanan sa Panginoon, that means hindi tayo talaga nagpapasalamat sa Kanya sa kabila ng lahat ng kabutihan na pinaranas siya sa atin nung tayo po ay Kanyang iniligtas. So look at the parallel. In the Old Testament, ibibigay ko ang aking panganay sa Panginoon. Bakit? Ito ang aking pasasalamat sa Diyos dahil iniligtas niya ako mula sa Egypto. Sa Bagong Tipan, bilang mga pare,
We dedicate our household dahil pasasalamat po ito sa ating Panginoon na siyang nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. At kapag hindi ho natin ginawa po yan, it's not only disobedience, it's not only rebellion, but it is a form of being ungrateful to God. Yun ang totoo po nun. At sa mga huling araw, ano po sabi ni Apostol Pablo? Ito yung mga katangian na lilitaw balang araw. Men shall be lovers of their own selves, unholy, ungrateful. Walang pasasalamat sa Diyos. So bilang pare, tatandaan po natin mga kapatid, we are to dedicate our household to God. Meaning, ang aking asawa, hindi ko pag-aari yan. Pag-aari ng Diyos yan. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang aking magiging asawa o ang aking asawa bilang kaloob ho sa akin na dapat kong alagaan, mahalin, at i-lead sa Panginoon. Hindi ko siya pag-aari, pag-aari ng Diyos yan. Ipinagkatiwala lang ho sa akin ang aking asawa bilang kaloob ng Diyos para hindi po lamang maging katuwang ko sa ministeryo o sa pamamalakad po sa kabanalan in the house, kundi kaloob po yan ng Diyos sa akin para alagaan ko so that she would be more and more like Christ. Saan natin mababasa yon? Basahin po natin ang Efeso Kapitulo 5. Ephesians chapter 5. That's a form of dedication to the Lord. Efeso Kapitulo 5. And let us read verses 25 to 27. Ephesians chapter 5, verses 25 to 27. Efeso 5:25 hanggang 27. Sabi ho dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. So, ano po ang itsura ng pagmamahal po ng lalaki para sa kanyang asawa? Verse 26, upang maging banal ito matapos linisin sa pamagitan ng bautismo sa tubig at nagsalita ng Diyos. So paano po niya dinededicate, nililinis ang kanyang asawa? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang gawain ng pari. Ano po ang ginagawa ng mga pari kapag ang isang tao sa komunidad ay hindi malinis? Nililinis sila saan? Sa ceremonial and ritual cleansing. Yun ang gawain po ng isang Kristiyanong lalaki sa loob ng tahanan. Naghahanda ho siya, nananalangin po siya, Panginoon, ano po ang pwede ko ipakain sa aking asawa mula sa Biblia? Dahil nais mo siya linisin, tulungan, lumago sa pananampalataya. Hindi trabaho ni pastor na palaguin ang iyong mga asawa. Hindi rin po trabaho ninyo, mga kalalakihan, na palaguin ang aking asawa. Trabaho po ng bawat isa yun. Na pangalagaan, linisin, tulungan, mapakain po ang ating mga asawa na salita po ng Diyos kasi ang ginawa po ni Job, dinedicate po niya ang kanyang tahanan sa Diyos. At paano po niya gagawin po yon? Through the instruction of the Word of God. So that means, kapag dinedicate ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan sa Panginoon, ang magiging pundasyon ng takbo ng kanilang buhay ay hindi manggagaling sa mundo, kundi sa Biblia. Well, sa ating mundo ngayon, mga kapatid, iba na eh. Hanggang Sunday na lang ang mga Kristiyano. Pero kung tutuusin, kapag inalay po natin ang ating tahanan sa Panginoon, ang Sunday, kung bakit nandun po tayo tuwing linggo sa simbahan para magtipon at magpuri, yun po ay bunga of your dedication every single day in the household. Pero yan po ang nagiging pamamalakad po ng karamihan. Kapag dinala na sa iglesia, dinala na sa simbahan, tapos na ang kanilang gampanin. Hindi ho. That is one of many examples that a household has dedicated themselves to God. Dedication yun eh. So kapag ang mag-asawa ay nag-aaral ng Biblia together, dedication yun sa Panginoon. Kapag pinag-uusapan po ang salita po ng Diyos sa loob ng tahanan, that's dedication to the Lord.
Kapag inaaralan po natin ating mga anak, mapabata man po o matanda na ng salita po ng Diyos o mga aral mula sa Biblia, paraan po yun that you are dedicating them to God. Kasi kinoconsecrate po natin sila eh. Ayaw natin mahaluan po ang ating tahanan ng mga impluensya mula sa mundo. Kaya nga inaaralan po natin sila. So imposible na tayo po bilang mga kalalakihan kapag naging pari po tayo na ating tahanan, that we dedicate our household na hindi tayo nag-aaral mismo ng salita ng Diyos. Kailangan mag-aral ho tayo. Ang pag-aaral ng Biblia ay hindi natatapos o nalilimitahan lamang sa mga pastor. The study of God's Word is not just for the pastor. The study of leading the home is not just for the pastor. It's for all men. It is for all men. So the moment that pumasok po tayo sa konteksto ng pag-aasawa, that means the household, kailangan i-dedicate na agad po yan sa Panginoon. Hindi po pwede sisimulan ko i-dedicate ang aking tahanan kapag kaya ko na. Hindi po pwede ganun kasi Kristiyano tayo eh. The moment na pumasok na po tayo sa kategorya ng pag-aasawa, automatically, pari ka na. Doon na po magsisimula yung tinatawag ang ating responsibilidad in dedicating our household to the Lord. What they watch, what they hear, yung impluensya, payo na naririnig po nila, tayo po ang may responsibilidad na protektahan po ang ating tahanan. Kasi they're dedicated to the Lord eh. Kapag may nagpayo sa kanila na mali, tayo ang mananagot sa Diyos. Kapag may nagpumilit na magbigay ng maling impluensya mula sa mundo sa ating tahanan, tayo ang mananagot sa Diyos. Kasi pari tayo eh. Kapag hinayaan ho natin ang ating tahanan to do whatever they want, na lihis sa kalooban ng Diyos, tayo ang mananagot. Maging sa ating mga anak, kapag pinayagan po natin sila to do whatever they want, to listen to whatever they want, to watch whatever they want, tayo ang mananagot sa Diyos. Why? Kasi tayo ang mga pari. Alam niyo po, ang isang magandang halimbawa ng isang pare na nagpabaya sa kanyang pagiging priesthood ng kanyang tahanan ay yung lalaki na binabanggit po in the book of Leviticus and as well in 1 Samuel. Unang-una si Eli. Nagpabaya po siya sa kanyang pagiging priest of the household. Dahil hinayaan po niya ang kanyang tahanan na magwala. So ano po ang naging parusa ng Diyos sa kanyang tahanan? Namatay ang kanyang mga anak. Si Aaron, pari yan. Naging pari po siya sa mga tao, pero hindi po siya naging tapat na pari sa kanyang tahanan. Ano ho ang nangyari? Sinunog ng Diyos ng buhay si Nadab and Abihu. Pwede po ba yan mangyari sa ating kasalukuyan? Posible. Now, I'm not gonna say that magpapababa ng apoy ang Panginoon the way that He did it in the time of Aaron, pero madidisgrasya at mapapahamak ang ating tahanan kapag walang matuwid na pare na magbabantay. So kapag dinedicate ang ating tahanan sa Panginoon, this also means that in your dedication, you're guiding them. Because you belong to God, everything that you do must reflect God's glory. Kaya yung pagiging pari po ng tahanan ay hindi po madali. What if hindi nagpasakop ang iyong mga asawa? What if hindi nagpasakop ang iyong mga anak in your dedication? Bahagi sa dedication yung tinatawag discipline. Imposible na mawala po yung discipline in dedicating. Nung nagpayo po ng mali ang asawa ni Job, ano po ang ginawa ni Job bilang pari? Kinonsinti po ba niya ang maling payo ng kanyang asawa? Hindi. Sinabi niya, nagsasalita ka na parang isang babaeng hangal. Hindi niya kinonsinti kasi dinedicate na ang kanyang tahanan sa Panginoon eh. So anything na makita po niya na hindi nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon in his household,
Iniingatan po niya kanyang household to the point that kailangan po niya magbigay ng discipline. Pero kung ikukumpara po natin si Job sa kanyang forefather, si Adan hindi po niya dinisiplina ang kanyang asawa. Inalukan po siya ni Eva ng prutas na pinagbawalan ng Diyos. And instead of sabihin po niya na, mali yan, hindi tama yan. Walang binabanggit sa Biblia na gumawa ng anuman disciplinary action si Adan. Naging passive si Adan. Biro mo, kasama na po ni Adan si Eva, hindi po niya sinaway ang kanyang asawa. That means, hindi totally committed yung pag-dedicate ni Adan sa kanyang tahanan. Kaya nung dumating po ang ating Panginoon Hesukristo, kaya siya yung tinatawag yung punong pare, hindi lang po siya yung representative po natin sa langit. Siya ang punong pare in the sense that dinedicate po niya ang simbahan alang-alang sa Diyos at inaalagaan niya ang kanyang simbahan dahil ang simbahan ay naglalarawan po as the wife and bride of Christ. So yung hindi nagampanan po ni Adan as a priest, yung hindi nagampanan po ng mga kalalakihan in the Old and as well the New Testament, Jesus faithfully accomplished. Kaya siya ang masasabi po natin ang perpektong pari. So tatandaan po natin mga kapatid, kapag sinabi you are a priest, you are dedicating your house to the Lord. So gagawin mo ang lahat na magagawa po ninyo, makakaya po ninyo abot sa biyaya ng Diyos. How you can keep your wife's mind, your children's mind and heart on the Lord. So hindi po pwede Sunday lang po sila and then from Monday to Saturday, iba ang nasa isip at puso nila. No, we are striving to do what we can to keep them embedded in their thinking sa Panginoon. So dedication po yan. You dedicate your household. Ang isa pa mapapansin po natin mga kapatid sa pagiging pari po ni Job, he is an intercessor. So ang pare, ang trabaho po niya ay hindi lang po mag-dedicate, kundi maging intercessor. Paano po siya naging intercessor? Well, kung natatandaan po natin, tuwing umaga, ano ho ang ginagawa ni Job tuwing umaga, every single day? Nananalangin para kanino? Sa kanyang tahanan. Marami po tayo ipinapanalangin po sa Panginoon. Lord, bigyan niyo po ako ng lakas. Bigyan niyo po ako ng biyaya. Pagpalain niyo po ako. Give me strength to overcome my weakness. These are all beautiful prayers. But in the household, bahagi din po sa ating pananalangin, Panginoon, ilapit niyo po ang aking tahanan sa inyo. Ilapit niyo po ang aking asawa lalo sa inyo. Tulungan niyo po ang aking asawa, ang aking mga anak na mahalin po kayo. Kasi you're an intercessor. Nananalangin ka para sa kanila eh. So hindi lang po natin trabaho na magturo lang, mag-utos, maging halimbawa sa kanila. Hindi ho. Ang isa sa pinakamahirap na gawin ng isang lalaki sa tahanan is consistently praying for his home. Mahirap yan. Yung manalangin ka araw-araw para sa tahanan mo. Bakit po mahirap? Because ang ating laman will do all that it can to prevent us from praying for our household. Sino ho dito ay nakaranas na po na tamarin sa pananalangin? Lahat tayo. Kung sa Biblia nga, dumarating po sa atin ang tukso na maging tamad eh. How much more sa panalangin? Kaya nga ang sabi po ni Samuel sa mga Israelita, kung ako'y magpapabaya sa aking pananalangin sa inyo, baka ako'y magkasala sa Panginoon. Kung si Samuel bilang propeta, pari, at nagiging pastor din po siya in some sense sa mga Israelita, ay natatakot magkasala sa Panginoon sa kanyang pagpapabaya sa pananalangin for the children of Israel, how much more for the household? Kapag tayo po ay nagpabaya sa pananalangin sa ating tahanan, sigurado nagiging vulnerable sa pag-atake ang ating mga asawa from the enemy.
Kapag hindi natin ipinanalangin ang kaligtasan ng ating mga anak, na mailapit sila sa Panginoon, there's no one that's going to give them protection in prayer. Our prayers provide protection. Hindi dahil tayo ang nagbibigay proteksyon, kundi kapag tayo ay humihiling ng protection mula sa Diyos, at pinapakinggan ng Diyos po yun, nagbibigay siya protection sa ating tahanan. But what happens kapag hindi tayo nag-i-intercede on their behalf? Madali makapasok ang kaaway. Madali magkaroon ng pag-aaway, pagkakahati-hati sa loob ng tahanan. Kasi kung yung lalaki ay magpapabaya in his intercession for the household, sino na lang ang nagbibigay protection sa kanila? At hindi naman po pwede, puro hyper faith na lang. Well, hindi naman kami pababayaan ng Diyos, kaya hindi na ako mananalangin. Tignan nyo nga po sinasabi dito sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5. 1 Tesalonica, Kapitulo 5. Tignan nyo po sinasabi dito mga kapatid. 1 Tesalonica, Kapitulo 5. 1 Thessalonians chapter 5, talatang 16 hanggang 17. Verses 16 to 17. 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 17. Sabi po dito, lagi kayong magalak, laging manalangin. Rejoice always. Pray continually. So hindi po sinabi dito, manalangin kapag dumaranas po tayo ng pagsubok. Hindi po sinabi ho dito, manalangin po tayo kapag may kailangan po tayo sa Diyos. Pagdating sa mga physical na bagay. Ang sabi po dito, pray without ceasing. In the NIV, pray continually. Bakit kailangan po natin manalangin continually? Kasi kalooban po yan ng Diyos eh. Read verse 18. At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. So may tatlong bagay pala na bahagi sa kalooban ng Diyos. Magalak lagi, mahirap yon. To rejoice always, mahirap yon. What if nabalitaan mo na disgrasya ang mga mahal mo sa buhay? Napakahirap na magalak. What if may pinagdadaanan po tayo na season of temptation? And we are habitually sinning. And you're so broken in your soul that you keep failing God. Napakahirap maggalak lagi. What if yung mapansin mo in the church, in the household, ang tindi ng pagsubok na hinaharap ng bawat isa. Napakahirap na maging magalak. Pero sabi po ng Biblia, kalooban ito ng Diyos to rejoice always. Another factor na kalooban po ng Diyos, bukod pa ho sa magalak lagi, manalangin lagi. Kalooban din ng Diyos yan. At ito pa ho ang isa pang mahirap. Sabi po dito, in verse 18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. So yung magpasalamat lagi sa Diyos ay kalooban din ng Diyos. So when you think about it mga kapatid, being an intercessor for your home, yan ang trabaho ng isang pari ng tahanan. Ipinapanalangin po natin sa Panginoon, Lord, ilapit mo ang aking mga anak sa inyo, kung ano man po ang binibitbit ng aking asawa, kung ano man po pinagdadaanan ng aking pamilya. I pray, Lord, that tulungan niyo po sila na magmahal at umibig sa inyo. Daw ang ating mga asawa, may mga hinaharap din po sila, mga kapatid. Ang ating mga anak, bagamat there are some who have not yet confessed the name of Christ, we need to keep praying for them. It doesn't matter kung hindi pa nila tinatanggap ang Panginoon. It doesn't matter kung sila po ay matigas po ang kanilang mga ulo. Ang sabi ng Biblia, pray for them. Dedicate them. Consecrate them to the Lord. Yan ang trabaho ng pari. Dedication, intercession, and here's another one.
the last thing na nakikita po natin na ginagawa po ng pare is teaching. Hindi man po tayo lahat tinawag sa pagtuturo ng salita po ng Diyos sa loob ng iglesia, pero lahat ng kalalakihan in the context of family ay tinawag na maging tagapagturo ng kanilang tahanan. Ulitin ko ho yan. Hindi lahat ay tinawag to be teachers in the church, pero lahat ng kalalakihan bilang mga pare ay tinawag na turuan ang kanilang tahanan. Let us read, mga kapatid, Leviticus chapter 10. Tignan niyo po ang responsibilidad ng isang pare ng tahanan or pare in general. Leviticus chapter 10. At simulan po natin dito, mga kapatid, ang talatang 8 hanggang 11. Tignan niyo po yung responsibilidad ng isang pare. Leviticus chapter 11 verses 8 to 11. Tignan niyo po nakalagay. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, ikaw at ang iyong mga anak ay hindi dapat uminom ng alak o ng anumang inuming nakakalasing kapag papasok sa tolda. Kapag ginawa niyo iyon, mamamatay kayo. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Verse 10. Dapat ninyong malaman kung alin ang para sa Panginoon at kung alin ang para sa lahat. Kung alin ang malinis at marumi. So kailangan pala alamin ng pare kung ano yung tama. Verse 11. Kinakailangan turuan ninyo ang kapwa ninyo Israelita tungkol sa lahat ng tuntuning ibinigay ko sa inyo sa pamagitan ni Moises. So ano po ang trabaho ng isang pare? He is not to get drunk. He is not to drink anything na magdudulot po sa kanya na maglasing. Bukod pa ho dito, kailangan po niya alamin kung ano yung tama at mali. Meaning, ito ba ay malinis? Ito ba ay marumi? Kailangan alamin ng pari yun. And lastly, kailangan magturo siya. At sino po ang kanyang tuturuan? Yung mga Israelita. So in the household, ano po ang kailangang gawin po ng isang lalaki bilang ulo ng kanyang tahanan at pare? Kailangan po niya alamin kung ano yung makatulong sa kanyang tahanan at hindi nakakatulong. Pangalawa, kailangan po niya turuan, aralan ang kanyang sambahayan. So hindi po pwede, lagi na lang tayo nakikinig na salita ng Diyos at hindi tayo nag-aaral, hindi po pwede ganun. Kailangan magsikap tayo. Ang taong nagsisikap, laging naghahanap ng paraan yan. Ang taong tamad, maraming dahilan. Tatandaan ho natin yon. Ang taong nagsisikap at nagdanais matuto, mag-aaral yan. Hindi siya nag-aaral para lang sa kanyang sarili. Nag-aaral po siya dahil bilang pari ng kanyang tahanan, ibinigay sa kanya, ipinagkatiwala sa kanya ang mga kaluluwa na ito, ang kanyang asawa, maging ang kanyang mga anak, para kanyang turuan at alagaan. Kaya tignan niyo ho, mga kapatid, kung sa mga asawang babae, ay sabi po ng Biblia, ay inaaralan with the Word of God upang maipresenta po sila malinis sa harapan ng Diyos, how much more sa mga anak? Kaya tignan niyo po dito in Ephesians chapter 6. Tignan niyo po nakalagay sa Efeso kapitulo 6. Saan natin makikita na kahit ang mga anak ay kailangan aralan bilang mga pare ng tahanan ng salita ng Diyos. Efeso kapitulo 6 talatang 4. Ephesians chapter 6 verse 4. At kayo naman mga magulang, huwag kayong gumawa ng bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo, sa halip palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. In English, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training. So may pagsasanay and instruction of the Lord. So how does that look like? So in the household, let's say, meron kayo specific na schedule kung kailan mag-aaral kayo ng Biblia.
So halimbawa in family devotion, mga anak, be quiet muna, mag-aaral kami ni Mami. I want you to listen. I want you to learn. Sit and be put. Stay where you are. Sit beside Mommy. Mag-aral tayo ng Biblia. And when you're consistent in doing that, habang lumalaki ang ating mga anak, when it's devotion time, alam na nila. Well, what happens kung medyo malikot yung mga bata? Ganun talaga mga kapatid. Pero, hindi natin hahayaan lamang na maging magulo. Sometimes, if they are at the right age, kailangan din paluin. Kasi sabi dito, in the discipline and instruction of the Lord. Moreover, this also has to reflect pagdating po sa loob ng church, yung instruction at disiplina. In the church, mga kapatid, pinapalaki po natin ang ating mga anak that tuwing Sunday, tuwing may gawain, this is what is to be expected. Pero kapag hindi natin sila inaralan, ito mangyayari. They're going to have this concept in their minds dahil hindi sila naaralan na, man, church is so boring. Why are we even here? Why are we even doing this? Ang haba naman. Kasi hindi sila naaralan eh. Pero kapag inaralan sila, lagi that this is what is expected. Anak, when daddy is teaching, you have to sit put, you have to listen, behave, listen to mommy. Kapag lagi nating inaaralan ng mga ito, lalaki po sila that yan ang ipapasa naman po nila sa kanilang mga magiging anak din balang araw. Pero kapag sinanay po sila in a way and in a worldview na hindi biblical, alam niyo po ba mga kapatid, kapag ang ating tahanan hindi natin inaralan ng salita ng Diyos, maigi. Kapag sila'y nagkaroon ng sariling pamilya, kung ano yung pabaya po natin sa kanila, yun din ang magiging kahihinatnan po nila with the next generation. In other words, kapag tinutukan po natin to the best that we can, then there's gonna be fruit there. Well, what about Brother Josh, yung mga magulang na sinikap naman? Hindi naman sila nagpabaya pero ang naging kahihinatnan na kanilang mga anak ay hindi sumampalataya. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Bakit ho? Dahil habang nabubuhay ho sila, lagi may pag-asa. So keep praying. Mag-intercede lagi. Keep reminding. Huwag tayo sumuko. Ang pinag-uusapan ho dito ay yung mga nagpabaya. Tinamad. Hindi nila pinakinggan ang payo ng Diyos, ang utos ng Diyos. May sarili sila pananaw, kaya hindi sila pwede magreklamo kapag hindi naging maganda ang resulta ng kanilang tahanan. Kasi nagbigay na po ang Diyos ng instruction eh. Pero kung hindi natin papakinggan yon at babaliwalain ho natin, dahil mas marunong pa ho tayo sa Diyos, God forbid, makikita ho natin kung ano yung gagawin ng Diyos sa loob ng isang tahanan na hindi nakikinig sa Kanya. Nothing that they will do will ever prosper or work for the glory of God. Nang ibig sabihin, hindi sila mapapalapit lalo sa Panginoon. Now, how do we know that kapag hindi natin pinakinggan ang instruction po ng Diyos, may mangyayari masama? Hindi lang po individually, maging sa konteksto ng tahanan. Basahin po natin ang Kawikaan, Kapitulo 1. Proverbs chapter 1. What will happen to any person, individually or household, that doesn't listen to God? Basahin po natin dito mga kapatid, ang talatang 24, Proverbs chapter 1 verses 24, pababa. Kawikaan, Kapitulo 1, talatang 24 hanggang pababa. Proverbs chapter 1 verses 24 and following. Sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin, at binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway.
Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo, kukutsain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng iyong mga ginagawa at pinaplano masama. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga tao walang karunungan ang papatay sa kanila. At ang pagsasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay. Ligtas siya sa panganib at walang katatakutan. Napakalinaw, di po ba mga kapatid? So bagamat ang konteksto po nito ay tumutukoy sa isang ama na kumakausap sa kanyang anak, applicable pa rin po ito sa lahat ng bagay. Na ang buod na kahulugan po nito kung tayo'y makikinig sa Panginoon, pagpapala at kalakasan at kabutihan ang magiging bunga ng ating tahanan. Kung hindi tayo makikinig, kapahamakan, magiging mapanganib, at mauuwi po ito sa kamatayan. In other words, magiging negative ang resulta. So in short, kung titignan po natin kung ano po talaga ang katungkulan po at responsibilidad ng isang pari ng tahanan, he is first and foremost a teacher, an intercessor, and someone who dedicates. So hindi po pwede mga kapatid, may nag-iingay na naman doon. So hindi po pwede mga kapatid na puro lang po tayo turo lang ng turo na walang pananalangin. Kasi you can teach, kaya lang, kung hindi natin ipapanalangin sa Panginoon, Lord, yung mga binitawan namin na salita sa kanila, may you help them apply it. May you strengthen them with it. Kailangan may prayer na kasama, hindi lang yung magtuturo lang tayo. Teaching is for instruction. Prayer helps them for application. And we need to dedicate. Dedicating, usually on dedication, intercession, teaching, lahat po ito magkakasama. Hindi pwede natin i-dedicate ang ating tahanan na walang kasama prayer. Kaya mo nga binibigay sa Panginoon because Lord, I'm dedicating my family. And as you're praying, Lord, save them. Ingatan niyo po sila. Give them grace. Give them strength. Give them good health. Prosper their soul. Tulungan niyo po sila. At what if, mga kapatid, na dumating po sa atin na hirap na ho tayo na parang ikaw lang ang Kristiyano doon sa tahanan na yun. What do? Manalangin pa rin. That's all you can do. Kasi sa plano ng Diyos, nilagay ka ng Panginoon sa sitwasyon po na yun para hindi tayo yung maging bida. Nilagay po tayo sa isang mahirap na sitwasyon na alam niya hindi natin kaya mag-isa so that we can learn to depend more and more on God. Could you imagine, nilagay ka ng Panginoon na alam niya kaya mo na hindi mo na kailangan ng Diyos? Sino po mabibigyan ng karangalan doon? Ang ating mga sarili. Pero kapag nilagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon where hindi madali, maraming pagsubok, maraming pagtitiis, pagtsatsaga, then who gets the glory at the end because He's giving you grace to persevere? At the end, Diyos. So ang pagiging pari, hindi madali mga kapatid. Mag-aaral talaga tayo for our own soul and for the souls of others. Mananalangin po tayo, not only for our own strength, but the strength of others. Even dedication, hindi pwede natin magawa i-dedicate ang ating tahanan kung hindi natin uunahin i-dedicate ang ating sarili sa Diyos. Ano po sabi ni Pablo sa Roma 12? Brethren, I beseech you by the mercies of God that you offer yourselves as a living sacrifice,
holy and acceptable unto God, which is your spiritual, reasonable worship. Nang ibig sabihin, napakahirap. I-dedicate ang tahanan, i-disciple ang tahanan, sumikap na turuan ang tahanan, kung hindi muna natin uunahin ang ating sarili. Kaya kapag kami po ay nagde-devotion ang una tinatamaan ho dito, ako Sabi ko, Panginoon, ako po ba ito? Paano ko po ibibigay ito sa aking asawa? Paano ko ibibigay ito sa aking mga anak kung hindi una nakikita sa akin? So the first person we need to dedicate so that we can dedicate our household is ourselves. Because it doesn't make sense. Tignan niyo po yung structure ni Job. Kasi when you do exegesis, kapag nag-aral po tayo ng salita po ng Diyos, titignan din po natin yung pattern and flow of how it's structured. Nagsimula muna po ito kay Job So nagsimula po kay Job. Ano po meron si Job? He's godly. He fears God. Hates sin. Yes or no mga kapatid? Yan po ba ang bunga ng isang tao i-dedicate niya na sarili niya sa Diyos? So what's the next step? Family. Hindi na una muna, and there was a man by the name of, or hindi po nakalagay doon, and there was a family led by a man named Job. And Job dedicated him. Hindi yun ang nauna na banggit Ang sabi ho, nauna muna yung lalaki ng tahanan. Nabanggit po una how he dedicated himself to God. Kaya tingnan po yung naging resulta at bunga ng kanyang dedication sa Panginoon. Automatic na yung pamilya niya. Because when you dedicate yourself to God, you fear the Lord, you hate sin, you want to do what is right. So, dahil yun ang nais mo for the Lord, nanaisin mo rin yun para sa tahanan mo. Pero kapag hindi mo inaalagaan ang iyong sariling kaluluwa, gamit ang salita ng Diyos at hindi natin hinihingi sa Panginoon yung mga mata sa espiritual na makita yung nais niyang iparating, hindi rin natin magagawa ho ito mga kapatid. So kung si Joshua, hindi ko i-dedicate ang aking sarili sa Panginoon, hindi ko rin nanaisin na i-dedicate ang aking pamilya bilang pari. Kung ako'y magpapabaya sa aking spiritual in prayer, magpapabaya din ako in my intercession for the family. Kung ako'y magpapabaya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, then wala akong ibubuga na salita ng Diyos sa aking tahanan. Kaya nga meron po tayo ituturo sa kanila dahil meron ka natutunan. Meron ka napulot in your studies. Now, can we be faithful priests? Absolutely. We cannot be perfect priests kasi ang perfect lang ang si Kristo But we can be faithful. And faithful on this side of life means that sa biyaya po ng Diyos, it is possible to be consistent if we walk with God. It's impossible to be perfect, but it's possible to be faithful. Kasi ano po sabi ng Biblia? One day, kapag tayo po ay mananagot sa Panginoon, sa mga nagsikap na sumunod sa Kanya, ano po ang sabi ng Panginoon sa kanila? My good and faithful slave. So it's possible. But it doesn't mean we're perfect, but we are striving to be faithful. Kaya mga kapatid, hindi madali talaga ang iyong tawag. I couldn't imagine kung ano po ang hinaharap po at pinagdadaanan ng mga iba ho sa inyo. Maari, you are just quiet, pero deep down, you're hurt, you're broken, you're frail, you're weak. At dinadaan mo na sa panalangin, pero do not give up. Sabi nga po sa Galatia 6, if we do not give up in doing good, balang araw aani ho tayo. Do not give up. Carry each other's burdens. Manalangin po tayo para sa isa't isa. Because the church becomes effective and strong when it first begins in the household.
At kapag tayo mga kalalakihan ay nagtulong-tulong na ipanalangin ang bawat isa, to hold each other accountable, nagiging matibay, hindi lang po ang tahanan, maging ang church, nagiging matibay. So my prayer po sa atin lahat mga kapatid, do not give up as being priests of the household. At ang mga asawang babae na nandito ho, do not give up on your husbands. Encourage them, remind them, pray for them, correct them, but never condemn them. Kasi ang goal ho natin, magawa po nila ang kanilang responsibilidad. Ang goal po natin, i-remind sila. Our job is not to nag. Our job, mga kapatid, is not to condemn. Tignan mo yung sinabi po ni Solomon, ilang beses po niya binanggit sa Aklat ng Kawikaan, I rather sleep on top of the roof rather than to live in a household na wala siya narinig kundi da. In other words, be supportive, encourage them, pray for your husbands. So with that being said, yan po ang aral po natin this evening. Natutunan po natin na ang ulo po is a leader, ang ulo po ay pastol, ang ulo ay pare. Does anyone have any questions this evening sa ating napag-aralan? Meron po ba tayong mga katanungan nitong gabi? Related or unrelated sa ating mga napag-aralan, do we have any questions? Okay, Kuya? I don't know if it's a question, pero parang I think yung emphasis on the importance talaga ng isang godly na ama, no, is a critical aspect, not just in the church but also in society as in general. Yes, yes. Kung matitingnan natin yung phenomenon ng absentee fathers, Yes. the way it relates to crime, makikita natin, I think there's statistics in that says like, about 40-something% of juvenile na mga nasa preso. Walang father figure. Bunga ng isang pamilya na walang ama. Yes, yeah. And that's just not even distinguishing whether it's a Christian father or a secular father, basta yung absence ng mismo ng father. Yes, So how opo. much more the importance of a godly parent, godly father, no? Yes. Sa pag-guide ng isang pamilya papunta sa Diyos, no? Kasi it determines yung direksyon ng buhay ng anak, no? Especially kung ang anak mo ay maliliit pa at ginaguide mo na sila papunta doon sa Diyos. Walang guarantee kung na ipagpapatuloy nila, but gaya nga na sinabi ni Pastor, if we continue to be not perfect but faithful, Yes, yes. I'm sure ika nga sabi nga ng Diyos, diba? Kung ino-honor mo ako, ino-honor ko rin yung ginagawa mo. Yes. I'm sure na kung talagang ang ating desisyon bilang mga ama ay dalhin natin sa paanan ni Kristo ang ating pamilya, ay hindi niya naman tayo bibiguin. Yes, yes. Dahil yun ang will niya para sa atin. Amen. Thank you for that, Kuya. Totoo yung sinabi po ninyo that maging nga po sa mga documentary na napapanood ko ho, ang karamihan ng mga nabibilanggo po sa Pilipinas, ang patotoo po nila eh. Kaya naman ako nailagay sa kulungan dahil yung tatay ko, drogista. Yung tatay ko, lasinggero. Wala yung tatay ko sa buhay ko. So, totoo yung sinasabi po ninyo that ito yung structure ng Panginoon eh, for the household eh, for creation eh. Kaya kapag nagpabaya, makikita ho natin kung paano sirain ng kaaway ang tahanan. So, magtulungan po tayo mga kapatid, and this is also an encouragement. Let's say for example, Brother Josh, hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. Mag-usap tayo. Mag-fellowship tayo. There's no shame in saying we don't know how to start. Doon nga tayo natututo eh. Yeah. Di ba nga, tignan yung mga alagad po ng ating Panginoon. Panginoon, paano ba dapat manalangin? Anong ibig sabihin ng talinghagang ito? Lagi silang nagtatanong eh. So ang taong nagpupursige na matuto, hindi yan nahihiya na magtanong na, how do I take care of my household? Even I'm learning. Lahat tayo nag-aaral mga kapatid. Kaya wag ko tayo mahihiya. Wag natin hayaan na ang pride ang mag-ano ho sa atin. Ang magpabagsak ho sa atin in thinking that, alam ko na yan, hindi ko na No. We need each other.
Kaya tayo nilagay sa church. Because we need each other. Amen? Yes po, Kuya. Just a follow-up question. Yes, sir. Mas mahirap po ba to, kasi a lot of this is a matter of driving your family towards, leading your family towards God. And a part of that, and probably a large part of that is how you're able to influence them, gaya ng sinabi mo nga. It's malaking parte ng ating pag-influensya sa ating mga anak yung ang base ng pamumuhay na meron tayo, and I think that's why even yung advice ni Paul kay Timothy na watch your life and your doctrine, and so and so that you may save some, right? Tingnan mo yun, parang yun yung advice niya kay Timothy para sa simbahan, but then bilang isang ama, that's also true for your role as a father, as an influencer, and that you watch your life. Kasi gaya ng sinabi, Yes, how yes. can you be a testimony sa ituturo mo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, kung ikaw mismo hindi mo pinapractice yung mga bagay na itinuturo mo, no? Ito na yung question ko, Pastor. Medyo mahaba yung taxo na yun. Walang kaso ako. Is it going to be a little bit more difficult kung medyo karamihan sa amin dito, medyo grown up na yung mga anak, eh. Diba? Yung hindi na sila tipo at an age na you can still influence them to study the Bible. Hindi na sila sa edad na kahit madali mo silang ma-influence. Sure. I'm sure that's a challenge to many parents. Sure, absolutely. Na Yes. kahit man lang sabihin mo na likas sumama ka sa amin sa simbahan or study the Bible reading. So it's going to be a little bit difficult. Absolutely. Adult na yung mga children. Absolutely, Kuya. Yeah. So There's a huge difference between the two kasi tuwing binabanggit po ng Biblia na palakihin ang mga anak na may takot, that usually implies nandun pa sila sa household, eh. They're under the authority of their parents in that regard. Pero we do see that there were many men of God, kagaya po nito si David. Yung kanya sariling anak, papatayin siya, eh. And then of course, we have also seen yung nangyari sa mga ibang lingkod ng Diyos na nagpabaya. Na most of the time, yung mga disobedient na mga anak, eh, may mga edad na, eh. The way that the Bible portrays it. So absolutely. Why is that the case? Bakit mas mahirap? Because nung sinabi po ni Pablo kay Timothy, flee youthful lust, it means that habang maliit pa yan, and you don't deal with it, it's gonna get worse when you get older. So how much more kapag lumaki pa sila, their evil thinking becomes more mature. Yung katigasan ng ulo, their pride, becomes more mature. So habang maliliit pa ho sila, that's why the Bible always pictures for us, train up a child. Do not spare the rod towards your child. Lagi child ang ginagamit, not grown-up man or adult man. Kasi nga, the level of depravity nag-i-increase, eh. So, no, I completely agree that, kaya nga nabanggit ko po mga kapatid, I couldn't imagine ko ano po yung mga hinaharap po ng bawat isa. Pero, that is where prayer comes in. It may be difficult for us, pero hindi mahirap yan sa Diyos. Kasi at the end of the day, ang kasagutan nasa Diyos pa rin, eh. Babasagi ng Diyos ang kanilang pusong bato. So nasa Diyos pa rin ang kapangyarihan. Our job is to love them unconditionally, na walang halong pagkukonsenti, of course, but we love them. We are patient with them. We are striving to be patient, at least. Pero wag po tayo susuko. Wag po tayo susuko. Okay? Thank you, Kuya. Anyone else have any other questions this evening? May mga katanungan po ba sa ating na pag-aralan? Okay.